Parang hindi tayo nalilinlang. Ay, katulad ba yan yung isang aktor? Si Makoy De Leon, talagang mukhang-mukha ni Makoy. Yung iwalayan ni Catherine at ni Daniel. Hindi ba na dati yung mga galing yung chika? Pasikretong nagkikita si Daniel at si Andrea. So ano yun, te? Nag-rebelde si Catherine? Hindi namin pinap-interview na saan. Talaga? Kasi talaga sabi niya, mapapahamak tayo niya. Sabi niya, ayaw na dadagan mo. Hello mga ka-api! Dito po ang inyong mga lingkod. Ito ba si Mama Loy? Oh, si Tita Jen! Naman po si Papa o at si Papa. Ano pa nga ba? Ang lagi inyong inihilit sa amin. Ichika mo na! Dali! Ako nakakaloka. Una-una sa lahat ang ating pagbati. Sa grupo ni na Teddy, Jukes at Vong. Ang ganda ng kanilang performance sa magpasikat ka. Diba? Yung nagbigay tribute sila kay King of Comedy, Dolphy. Sa lahat. Kay ng mga Babalu. komedyante. Kay Redford White. Lahat. Oo, lahat may makalimutan pa tayo dito. No? Ang galing. So, ito'y gamit ang AI or Artificial Intelligence. Na nakakatawa si Tita Nova nakikita pa sa screen bilang mukha rin ni Tito Dolphy. Nakakatawa. Just parang buhay na buhay ang mga komedyante. No? Sana hindi makalimutan ng mga kasalukuyang henerasyon ngayon. Kung sino yung mga dating tinitingala at mga icon na komedyante. Kasabay niyan, syempre, Loy, yung kuda ni Vice Ganda. Parang nagra-rank na rin naman si Vice, no? At may punto naman siya doon. Oo, ano nga yun, Loy? Ayun yung sinabi nga niya, Nay, na yung paano daw kayo kung napapanood natin mga comedies noon, pag napapanood niya, ay, ang saya, no, nakakatawa. Pero pag ngayon niya sinabi yun or ginawa yung mga ganong klaseng comedy, ano daw kaya mangyayari? Ano magiging reaction ng mga tao? Parang ang hirap na rin magpatawa sa mga panahon ngayon. Oo, dahil iba-iba na nga daw yung paniniwala ng mga tao. Tapos siguro dahil nga sa emergence ng social media na real time, pwede ka na magbigay ng komento kung have o wale yung mga jokes, di ba? Oo. Ako parang base sa kanyang experience itong sinasabi ni Vice. Dahil madalas, nahuhusgahan yung brand of comedy niya. Pero mas maraming naaaliw. Oo. Diba? Yung parang kabisado ko si Vice kasi syempre naging alaga natin. Gusto niya talaga mag-entertain ng mga tao. Ang problema lang, hindi lahat pala na-entertain. Hindi pala lahat na-please niya. Kasi nga nung panahon nila Tito Dolphy, nila Tito Panchito, di ba? Walang social media na nagbibigay sa'yo agad ng feedback tungkol dun sa mga ginagawang comedy. Kung naghahampasan sila, yung nag-slapstick, di ba? Yung naglalabas ng puwet, di ba? Walang meaning yun. Kaya na hindi natin maiaalis yun sa mga panahon ngayon na lahat may boses kasi. Dati parang tikom lang. Dati, di ba, ang magkakapit-bahay lang, nagchichismisan. Ngayon, kahit hindi mo kapit-bahay, basta may social media, basta meron kang internet connection, kaya mo magchismisan, sasama ka lang sa grupo ng mga marites. Di ba? Yun ang sad reality. Tulad ng binabanggit ni Vice Ganda, di ba? Pero kung kilala ko si Vice, patuloy pa rin niya magpapatawa. Siguro yung mga sad reality, gagawin na lang niya nakakatawa. Gagawin niya comedy. Diba? Anyway, araw-araw lang po yan. Talagang mga pasabog ang mga magpasikat. Yes. Kaya good luck sa It's Showtime. Alam mo, Loy, no, nakakatuwa si Tita Nova, diba? Umiiyak si Tita Nova na nakatrabaho daw niyang lahat yung mga komedyanteng ipinakita. At the same time, nagpaalam sina Vong sa mga pamilya ng mga komedyante na gagamitin nila yung mukha, pagagalawin nila, ganyan-ganyan. At tuwa-tuwa naman sila. Kahit si Miss Tapia, di ba, naging mukha ni Vong na bago. Andun din si Tita Gina. Gina Cagasa? Oo, di ba, na natuwa sila. Sobrang ibang klaseng ligaya ang naidulot ng number na yon sa mga pamilya ng mga komedyanteng na mayapa na naroroon sa audience. Parang nabuhay. Oo, nabuhay, diba?
Siyempre may babala dyan, Loy, no? Huh? Na... Babal. Babal. Andun din siya. Aray! Hindi, siyempre merong ano dyan, may warning. Oo, na hindi basta-basta ginagamit ang AI. Kasi ginagamit na yung pang-scam. Oo. Diba? Kaya kung duda tayo sa mukha ng ating pinifriend sa Facebook or sa anumang social media, makipag-FaceTime na lang kayo. Or makipagkita kayo in person. Para hindi tayo nalilinlang. Ay, katulad ba yan na yung isang aktor? Sino? Na AI? Oo nga, yan yung AI na yan, no? Akala nila si Makoy De Leon. Talagang mukhang-mukha ni Makoy. Oo. Tapos, hindi pala. Isa palang Thai. So, sinong nag-break ng tie? Baga, Sabi mo, tie. sasampalin kita. Hindi, Thailander. Thailander, yeah. Nakakaloka. Sinong nag-break? Eh, medyo sensitibo yun eh, di ba? Oo, kita ko talaga yung pinakita yung Juta Say ng Anik. Ay, Tapos pati talaga? yung Aretha Franklin, Oo. pinakita din. Oo. Tapos yung nga sa Twitter talagang pinagpiestahan. Oo. Tapos ang tinuturo nila si Makoy, si plakadong Makoy. Tapos may nag-send sa akin, Pak! Hindi si Makoy. Ay. Pero ang galing na AI nila yung mukha. Eh, paano tayo kung si Makoy talaga yon? Ha? Tapos, in-AI lang para maging tie. Hindi naman maghihintay yun. Siyempre, Tie, maging tie. Thailander, hindi maghihintay. Ano nangyari sa'yo? wow! Una muna, anong nangyayari sa iyo? Narinig mo kanina. So anyway, hindi po yun si Makoy. Talagang kitang-kita ko. Ang galing, no? Nakakatakot yan. Baka pati tayo, no? Gawang kami. Ay! Oo. Na ikaw yung naka-bonnet na... Ano ba nila nalaman ako yung nakabonet na nga? Anyway, so hindi tayo basta-basta nagtitiwala sa ganyan, ano? AI yan eh, kaya ingat-ingat din po tayo. Grabe ng teknolohiya ngayon, hindi na natin alam kung saan patungo. Grabe. Anyway, ito na nga, nakakaloka, no? Hindi na natin alam kung saan din patungo yung chika ngayon. Alin doon? Yun nga, dahil hanggang ngayon marami nang ngulit sa amin. O ano ba, sina Catherine at si Daniel Padilla pa rin. Sa totoo lang, ang mga nakikinig lang naman kami, nagbabasa-basa kami. Talagang pinag-uusapan sa social media, yung di umano ay hiwalayan ni Catherine at ni Daniel. Na ang dahilan daw ay sino? Siyempre hindi naman to confirm, no? Kaya dapat marinig din natin ang panig nila. Kasi nililink si Daniel kay Andrea Brillantes. Di ba nakakaloka? Di ba tayo dati may mga ganun yung chika? Oo nga, hanggang hindi mamatay-matay. Dalawang tie na yan, te. Dalawang tayo. Kanina tie. Oo. Na ngayon, mamatay-matay. Dalawang tie na yan. Naisingit na talaga yan, ha? Hindi nga na ang pinagseloso ni Catherine ay si Andrea Brillantes, na may nagchika pa sa akin na nagkikita ng lihim o pasikretong nagkikita si Daniel at si Andrea. Sabi ko, lumang tao si Daniel eh. So medyo may pagka-conservative yun. Si Daniel kasi talagang grabe niyang mahal si Catherine. Paano mangyayari yun? Tapos sabi sa akin, basta abangan na lang natin may pagganyan. Tignan mo conservative masyado si Daniel kasi mga lumang kanta rin yung inaawit niyan, di ba? Pati yung pananamit niyan minsan mga parang pang-asyong salonga din sa forma di ba? Retro. Oo. Tapos si Catherine sobrang alaga yan ni Daniel. Lalo na sa pananamit. Tapos sabi sa kanang kausap ko, tingnan mo ngayon manamit si Catherine. Sumusobra ng pagka-sexy. Kasi sexy naman talaga si Catherine. Di ba? Tingnan mo, may post pa siya sa talaga nakatupi siya. Talagang pinagkaguluhan. Oo, ang ganda eh. Oo. Ang ganda ng katawan. Correct. Tapos, palagay mo gusto yan ni Daniel? Pag si Daniel daw nakita yun, talagang kukumutan si Catherine. Ganun ka-conservative si Daniel. So ano yun, te? Nagre-rebelde si Catherine? Hindi
Hindi ko alam. Kasi syempre, mahirap naman tayo mag-oo dito kung kailangan marinig natin mula sa kanila. Kasi mahirap nga naman papapaniwala sa mga sabi-sabi. Ngayon nga iniisip ko, kung baka sa mga panahon ngayon, baka okay na kay Daniel na magtupis ng ganun ka-skimpy itong si Catherine. Pero in fairness naman, di ba? Sexy naman. Bukod sa sexy, appropriate naman yung outfit niya para dun sa waterfalls. Oo. Di ba? Alam ka namang naka-gown siya dun. Exactly. Habang naliligo. Oo. Ay, kaya nga, Diyos ko. Alam mo, ito pa sinabi ng aking kausap. Kung totoong si Catherine at si Daniel pa rin, ay maghihintay na lamang daw siya na magkasama silang dalawa. Sa isang picture or nakita, nagpicture, ganyan. Oo. Doon lang daw siya maniniwala na sila pa rin. At saka na yung daming mga nababasa sa internet ngayon na nagtatanong kung nakanood na daw ba or nag-sponsor ng black screening itong si Daniel Padilla nung A Very Good Girl. Kasi nga, di ba, parang never siyang nakitang may picture with Catherine in any of the screenings. Pero sinabi naman ni Daniel na parang sa ngayon, nagsusolo-solo muna sila. May kanya-kanya silang career path. Anyway, alam mo, huwag muna tayong basta-basta maniniwala. Hayaan natin sila yung maringgan natin kung ano ang real status ng kanilang relasyon. Kung na meron mang problema, sana ma-patch up, maayos ang Katniel. Sayang naman yung 11-12 years nila. Ka na naman, te. Alatag mo na naman. Tapos sana maayos sa dulo. Ayaw mo bang magkaayos sila, Jex? Sana ma-patch up na. Pumayag ka na. And with that, mga kaibigan, ito po ang inyong mga lingkod. Ito po si Mama Loy. Sa lahat na nanonood dyan na hindi pa namin subscriber, please, subscribe na po kayo. At syempre pa ang kanya-kanya namin channel. Yes, ano man na mag-subscribe po kayo sa channel ko. That's Mama Loy. M-A-M-A-L-O-I. May bago pa akong vlog dyan. Panoorin nyo. At syempre sa Tita Jegs channel, may bago po akong vlog dyan. Panoorin nyo. Te, pasalamatan ko lang ang Iconic Star, ang Lux Premier Beauty and Wellness, at ang N-Transition PH. Thank you po! Ayan. At syempre pa, meron po akong lumang vlog. Yan! May iba? Pero bagong shoot. Siyempre si Kuya Dick pa rin, ang ating bida sa ating one-on-one interview sa OGBS Inspire na sa I1TFC na rin po. At siyempre paki-follow din po ang OGBS TV. Ayan, fan page. At siyempre ang OGBS Showbiz Update po, fan page. Yes. Ayan. At siyempre kung ayaw yung makita mga pagmumukha namin, gusto niyo lang yung aming boses, abal may Spotify din po kami. Yun. Oo, tsaka yung Apple Podcast. Aarte pa ba? At syempre pa, maraming salamat sa Beauty Derm. Yes! Kay Miss Ray Tan. Napakaganda ng kanyang building sa Angeles City. Ang bongga, ang posh. Nakakaloka. Ang sarap ng food! Oo, at 100 na ang klase ng produkto ng Beauty Derm. Social. Ang social. Diba? Ayan, salamat sa iyong imbitasyon at salamat sa mainit na pagtanggap. Miss Ray Tan, napaka-successful at napaka-generous. Sobra. Thank you, madam! Philanthropist. Yes. Siya, no? Talagang nakakaloka. So, mai-interview ko rin siya one of these days dahil naluloka ako kung paano niya i-handle ng mga tauhan niya. Kung paano niya nakukuha ang loyalty ng kanyang mga tauhan. Ayan, abangan ninyo ha. Thank you, Miss Ray! Thank you, Miss Ray! At syempre pa, ito pa rin po yung lingkod, Papa-Oz ng OGBS na lalo nagsasabi at nagpapaalala sa inyo na tuwing gigising po tayo, tuwing umaga, huwag na huwag po tayong makakalimot. Magpasalamat sa Panginoon dahil tayo kayo ng gigising. Ibig sabihin, may mission pa rin po tayo sa buhay. Sabay sabi, every gising is a blessing! At ano pa nga ba ang lagi niyong inihilit sa amin? Ikaw mo na! Dali! Pabili. Ay, ano yun? Meron kami. Ha? May kimchi na ba tayo? Oo, sorry, may kimchi. Ayun, oh, diba? Sabi ko sa'yo, meron kami. Ha? Hindi mo yung kimchi man yan. Ay, ano ba?
Kimchi. Kimchi ang hanap ko ni Kimchi. Ayusin mo kasi. Kasalanan mo pala. Teka, sino yan? Ay, Straight from Korea! oh my God! Daominsu! Hindi, si Sunshine! Si Sunshine! Oy! Taiwanese yun, di ba? Oo, ayan na nga, Si Ma'am syempre. Chip to. Oo, si Ma'am Chip! Oo Ma'am nga. Chip! Oo. Ma'am Chip Melay Cantiveros. Yeah! Ay, Ma'am Chip, mabuti naman at nadaan ka rito sa aming sari-sari store. Yeah! At meron siyang ipinopromote na pelikula. Yes! Oo, Diyos ko, parang asipag-sipag mo promote ngayon ng Ma'am Chief. Correct, kumpare talagang para mayroon talagang malaman sila na may movie talaga. Kasi kung hindi ko gagawin to, baka naman, baka gano'n na mangyari sa November 15. Oo, hindi ka ba natitest? Sana nga supportahan ninyo kay para hindi ako ma-chance. Oo. Yeah! Deserve mo naman yan, mami. Magkaroon ng solo starrer. Diba? Sino mga kasama mo dyan, Ma'am Shi? Hindi nyo ba alam kasama kayo? Ha? Hindi, kasama ko dito sila, Karil. Oh! Abdul Jabbar. Hindi, oy! Ha? Karil ba? Anak niyo si Sasha. Kasama ko rin dyan. Bakit naging kasama ko rin dyan, Alora Sasam. Ay! Oh. Jenica Garcia. Ay! Oh. Kasama ko din dyan sila, Cela Gia, Enzo Almario, Dustin Mayores, Manel Cividal, Miss Bernadette Allison Estrada, and syempre dyan din sila Pepe Herrera and Derek Alcantara. At may mga Korean style dyan. Kilalang aktor. Si Lee Sung-gi. Totoo talaga yun. At saan nga siya? Saan nga siya napanood na? Sa Vagabond. At saka may partner is ang Gumiho. Pero tayo, we are Gumuho. At then si Dojihan. Oh! Tapos si Yojo yung K-pop na kuan sensation. Ang dami At saka meron pa iba doon na talaga namang pagkaabang-abang din. Ito ngayon nagpo-promote ka ng pelikula. Anong nararamdaman mo? Tension? Lahat na? Yung parang ang caps mo nandito na siya din. Alam mo ba? Oo, kasi nangangamoy na rin. Nakikipaya nga lang sa sobrang hindi, mga bata, okay ngayon ha. Itong pag-promote ko, kahit hindi ka naman pinipinashare ng mga yung mga kasama mo dito sa producer mo, pero yung kaba mo, dahil parang gusto ko rin maibalik sa kanila yung kanila in-invest sa'yo eh. So yun ang kaba ko, yun ang kaba ko ngayon. Pero, confident naman kami ng aming director na si Direk Cream Kim na masaya itong movie na ito. As in, pag sumama man kayo sa premiere night, matutuwa kayo. May enjoy nyo. So ikaw mismo, napanood mo na yung buong pelikula? Hindi ko pa napanood sabay din panoorin. Pero alam ko, dahil nandun ako sa eksena na ginagawa ko. In-imagine ko lang yung ano yung ginawa ko. Pero na all in all, parang masaya. Sobrang happy kami for you, no? Kasi, alam mo, hindi lahat ng lumabas sa PBB ay big winner pagdating sa paggawa ng pelikula o sa pag-artista, no? Yeah. Meron din mga big winners pero hindi natin alam kung nasaan na. Pero si Melay, na-maintain niya. Andito pa rin at namamayagpag si Ma'am Shi. Oo. Diba? Ginawa namin yung Ma'am Shi, ang soul mo'y akin. Kada eksena namin, ang hirap na hindi tumawa pag si Miss Mela yung nasa sa eksena. Si Mama Loy kasi yung kuha namin doon. Stylist. Mga damit namin doon si Mama Loy ang nagdamit. So, ikaw, anong pakiramdam na ito, binigyan ka ng solo starrer, dahil naniniwala sila sa'yo, ibig sabihin, maganda ang takbo ng karir mo, kaya may nakakita agad na potential na baka maging box office star ito. Ito na magilang ang Helga kumpare. Ang pakiramdam ko kumpare, siyempre sobrang overwhelmed and sobrang saya. And talagang, alam mo yung parang salamat at may nagtiwala. Kaya ako kinakabahan ngayon kasi yung tiwala, sana hindi natin mabasag man na sana makabalik man lang sa kanya yung tiwala na binigay ng producer namin ng Pop Studio. So, kinakabahan ako pero sobrang happy, grateful talaga ako. Maganda, Ma'am Shi.
Kasi kita mo naman yung panonood pa lang natin sa iyo sa mga mga vlogs nyo, sa mga shorts nyo ng mga reels, di ba? Aliw na yung mga tao. Lalo na sigurado pag napanood ka. At saka ito yung isa sa mga kailangan natin ngayon na kailangan natin tumawa. Sobrang kailangan natin tumawa at mag-enjoy. Di ba, Ma'am Shi? Oo. Totoo talaga yan. Pag mapanood nyo yun, parang may pag-asa kayong mararamdaman. Kung parang wala na kayong gana sa buhay, panoorin nyo ang Ma'am Chief kasi magkakaroon kayo ng gana. Para magkakaroon kayo ng hope, magkakaroon kayo ng parang kasiyahan. So meron ka leading man dito? Yan ang abangan ninyo. Pati yung kung may kissing scene? Yan ang abangan ninyo. Ay! Kung nag-react ba yung kakissing scene ko doon? Kung may naamo siya. Yan ang abangan ninyo, kumpare. Kasi hindi ko pwedeng sabihin hindi. Kasi makikinig din kayo dito. Pero yung mga anak mo, Melay, plakadong Melay. Oo. Small version mo yung Mini-miss! anak mo, lalo na si Stella. So, pag sila nag-artista, hindi ka na ba masashock at papayagan mo ba? Siyempre, papayagan ko kumpare na buang. Kung kasi nakikitaan mo rin na parang may mga galon-galon sa sabay. Minsan nag-acting din sila. Kasi yung pag-artista kasi parang hindi lang yung trabaho, dapat passion mo din yan eh. So, hindi ko naman pwedeng pigilan sila kung gusto talaga nila. Pero ang isang number one magpipigil dyan, dadaan kami sa talagang grabing pader na talagang pag natanungan namin, ang pader de pamilya. Ba't ayaw ba? Hindi ko, basta mayroon siyang maraming sinabi na kailangan mag-school muna. Kasi kami muna ang magtatrabaho para sa mga bata. Ngayon, kung gusto nila tahakin to, desisyon na nila, dapat desisyon nila, hindi yung desisyon namin. Kaya para magustuhan nila. Nakikita mo ba yung sarili mo sa kanila nung bata ka? Ganun ka din ba? Na gusto mong umaarte, tapos kengkoy ka na, bata ka pa lang. Oo, pero hindi naman arte para maging artista. Kasi alam ko nang wala talaga kung hindi ko pwede maging artista dahil sa mukha ko. Pero, nakita ko na kung ano pala talaga ang magulang. Ang genes talaga is grabe. Grabe talaga, lumalabas yung hindi ko naman tinuro yan sa'yo. Ano ba yan sa'yo? Lumalabas yung pagkiat, yung mga bibig, hindi masiper. Ito pala talaga. Lalabas pala sa anak. Taklesa. Hindi namin pinapa-interview minsan. Kasi talaga sabi niya, papahamak tayo niya. Sabi niya, alam niya dito yung kapasidad ng mga anak niya. Oo. Pero nakakatuwa. Si Melay ay nasa magandang buhay. Ilang taon ang magandang buhay, no? 6 years. 6 years na. 7 years. Oo. Diba? Siyempre, yung iba tinatanong kung na-miss nyo ba si Ma'am Shi Carl? Siyempre, mamimiss mo naman talaga. Kasi yun naman yung absence niya ang talagang hahanapin mo. Pero, alam mo, sabihin sa isang kuan talaga sa relasyon, the distance grow fonder. Ano ba yun? Parang nabago na yung saying. Nabago ba? Totoo na. Absence makes the heart grow fonder. So yun, may nami-miss, pero syempre, hindi ka naman nandyan sa magandang buhay para magbanding sa barkadahan. Nandyan ka para magtrabaho. So hindi ka pwede mag-miss. Hindi ako magtrabaho. Wala na si Ma'am Shi Carl. Nabuang ka siguro. Kailangan mature ka naman. So hindi mo talaga pwedeng magkwan. And si Ma'am Shi Reg is a very welcoming. A very ate sa amin. So, parang mapapafeel mo na wala talagang absence naman. Kasi may ate din kami na talagang andyan lagi. Si Ma'am Shi Reg. Saka life goes on, di ba, Nay? Kasi wala kang nandoon para magbandingan. Kasi kapag bandingan sa trabaho, sa magkakaibigan, pwede mo namang tawagan. Tama. Hindi mo Kita-kita. Pero pag trabaho, hindi ka pwede mag-miss-miss kaya hindi naman ikaw producer. Pero kayo nagkikita pa rin kayo bilang banding nyo na personal na halika nga, na-miss natin ang isa't isa. Nagme-message pa rin kami ni Chubby Lou kasi tawag sa kanya. Nagme-message pa rin kami ni Chubby Lou pero hindi na kami nagkikita kasi sobrang busy naman this season of my life. Ay, na-curious ako malaman. Meron bang appearance yung dalawang bagets dito sa pelikula mo na Ma'am Chief? Yan ang aabangan nyo. Ang dami namin. Panuorin na nga natin. Naiinip na ako. Lahat na lang, papaabang sa amin. Kaya abangan nyo nga. Inabangan ko ang kimchi dito. Wala kayong binigay. Kimchi ang binigay nyo si
Si Julian ang binigyan. So ito, dito pa sa Ma'am Chief, so may baril ka rito? May baril. So nag-ano ka ba? Nag-firing range ka ba? Hindi naman kami pinag-firing kasi ito naman is, kaya kami is GP ha. Rated GP. Ay, ang galing! So pati mga bata makakanood. Ano ibig sabihin ng GP nga? General patronage. Yes, kasi pati mga bata panonood. Kasi may twist talaga sa panoorin nyo. Hindi siya masyadong harm. Kaya GP kami kasi pwede mga manood ng mga bata. Kahit may pagka-action ito, hindi siya nakakatakot panoorin sa mga Hindi bata. violent. Hindi violent. Oo. Anong color? Purple. Oo, hindi. Curious lang ako. So, sa Korea ito ginawa. Paano yun? So, nag-aral ka ng Korean? Walang aral-aral. Akala ko papaabang mo na naman. Yan ang abangan. Walang aral-aral. Kasi, kuha naman ako. Baga parang may reason. Hindi ako talaga taga-Korea. May reason ako ba't pumunta ako ng Korea. At yan ang aabangan. So, hindi ba nababagsak na? Aabangan mo na. So, may mga ka-eksena ka ng mga Korean. Tapos, nakikipagtalastasan ka na sila Korean, ikaw Pilipino, Pinoy ang nagtatagalog ka sa kanila. Oo. At rayon talaga. At yan ang aabangan ninyo. Di ba? Ayaw memorize. Ang dami nating aabangan, ha? Gigil na yung mga tao eh. Oo, pero alam mo, bilib na bilib ka sa mga sa mga Korean filmmakers. Bilib na bilib ako sa apakasela nila at always ready to go. Wala silang on the set na hindi sila ready. Kasi ang on the set kasi sa atin, di ba, dahil artista tayo, akala din tayo lang ang ma-ready. Sa mga cameraman, gagawin na nila dapat pala ready din sila sa shot. Hindi din dapat sila tinuturuan ng director, dapat alam na nila kung ano yung shot 1, shot 2, shot 3 para mabilis. Kasi kapag tuturuan ka pa, kapag tuturuan ka pa parang matatalagal pa, sa kanila, alam na agad ng cameraman at ng DOP na itong shot 1, shot 2. So, mabilis nila tapos ang pelikula. Mabilis lang. Wow! At yun ang aabangan. Pati yung bilis ng aabangan natin. Pero hindi naman si Jason seloso habang ginagawa mo yung movie na baka kung sino-sino isa yung mga kasama mo dyan, ha? Baka may kissing scene ka dyan. Wala naman siya nagsilos kasi ano ba ikasilos siya sa pagmumukhang to? Ha? Hello? Ang dami yata nagkakandara pa dyan sa Korea. Balita namin. Hindi mo yun, pero kami may mga crush kami doon kumpare. Ha? Sa mga crew namin doon. Mga BY. Mga opa! Ay, opa! At ang skin? Glass skin ang mga pis. Aray. At kami, ang paski namin, ang pangin pa. Alam mo ba, naggala-gala kami din doon sa streets? May nakita nyo, naggamala kami doon sa Korea ba? May nakita kami parang kuan nila doon, parang taong grass or parang street ng tao nila doon. Glass skin. Nagmula sa Jason, i-book mo na sabi ni Jason, sinilip niya daw, may mga bag dala, may mga, tapos parang mga, pag silip niya, glass skin mo to sa pagmumukha mo. Mas makikinis pa sa pagbumukha ko. Ikaw na sa t-shooting ganito, ito. Nakahigala. Nag-makeup ka pa, di ba? Ang dami mong ginawa. Kasi ito natulog lang, glass skin. Glass skin talaga. Kaloka. Asa kayo mga crew kasi namin doon, mga kaidaran. Mga Gen Z. Gen Z. So talagang the best talaga. Sabi ko, lahat may crush. Uy! Ay! Pati mga kami crush. Yun ang crush natin. Ha? Pero hindi naman tayo pwedeng makakuha kayo. Bakit? Hindi mo maintindihan. Ano yung boss? Sadyong, hindi na. Totoo ba? Walang tent doon? Walang yung may aircon tent? Walang may air content, walang standby area kasi kung anong eksena mo, doon ka pupuntahin. Doon na, shoot mo na. Saan ang standby mo? Doon lang sa gilid, sa may upuan, chair ka, pang artist na chair ka doon. Pag outdoor? Kasi mabilisan naman sila mo. Kunwari, hindi ka abutan ng board kasi kunwari pag set up. Okay, good. Action! Good take! Ito naman, lipat naman ito. Alam nila gagawin kasi nila. Kailangan talaga ready ka rin. So ikaw, hindi ka, yung paglakad mo dun sa tent, natapos na nila yung kanilang kwan, so hihintayin ka pa.
So talagang wala pa ang intent talaga doon. Very efficient, ano? So, ikaw, dapat handa ka sa mga linya mo. Dapat handa ka talaga. Kung hindi ka handa, talagang baka magalit din yung mga buong crew sa'yo. Ay, pero si Ma'am Shimelay, lagi ang handa pag dumadating sa set eh. Meron ako hindi handa, pero kunwari nag-acting ako na handa. Wala naman silang kalaman sa pinapin na hindi handa. So sabi, nalusot na nito. Si Melay at si Jason ay kasama kayo sa Korea, di ba? Yes! Paano yung ano nyo doon, setup nyo? Ang setup, Pag nag-shoot ka, saan sila? Ganun. ang setup namin doon, ang mga bata sa kanya sa Sunday, sa akin lang parang setup lang din. Hindi, ang setup, may sarili silang hotel. Ako naman, may sarili akong hotel sa movie namin. Kaya producer namin. So sila doon sa hotel, kapag napanak ako ng maaga, uuwi ako sa kanila doon ako hotel. Tapos yung PA ko doon na matulog sa hotel ng producer. Anong call time? Kasi 8 hours na kami, 8 hours. Ang 8 hours pa, 8 to 10 hours. Ganun lang pinakamatagal namin na shooting. Galing, no? So, kaya nakakauwi talaga ako, tapos uwi ako. Banding pa ako. Tapos doon kayo nakakarampa. Nakarampa kami. Bawal sila manood sa shoot? Pwede naman, pero kasi bilisan kasi talaga doon, kumpare. Wala naman kaming sasakyan doon. Ayoko namang maka-istorbo sa mga crew, sa mga staff na ihatid pa yung anak ko. So, walang service, van? Hindi ba ako wala akong service sa sarili ko para pag umuwi na, kasi kunwari nandito kami sa location na to, lilipat agad kami. After makuha na. Marami kang kasabay. Oo. Hindi mo rin maasikaso yung mga anak mo. Hindi ko rin maasikaso sila. Narabaho talaga pinunta ko doon. Pero nung after party na, doon na talaga pinakita ko. Si Jason lang. Pero mga anak ko hindi ko pinakita kasi pinatulog ni Jason. Sobrang arte kasi ni Jason sa mga anak talaga ako pare. Parang arte. Yung talagang pag tulog na, tapos yung mga bata kayo, papa, ito na naman, one time lang naman, isama natin sa hindi, bata yan, hindi pa naman din na yan, iiwan mo na yan. Yung alam mo yung very kind of strict talaga. So wala kang disciplinarian. Disiplina na at mga pagkain ito, bawal yan, dapat yun ito, gano'n. Ay. Huwag ka na lang mag-react kung ayaw mo namang World War. Ha? World War 50. Yan na. Ito ng pagkakataon mo, Melay, para ikaw ay mag-imbita sa kanila. At kailan nga ito? Invited din ba sila sa premiere night? Ma'am Chief, Shakedown in Seoul, Korea, under Pulp Studio inang Reyna Happy Sigo. And marami talaga kayong ma-enjoy kasi talagang itutour namin kayo sa Korea. And marami kayong Korean star na makita doon. Parang siya yung kinikilig Parang hindi na namin kailangang abangan. Nakikiligin ka kasi kitang-kita na namin kilig na kilig ka, Ma'am Shi. Abangan talaga nila yan kasi kung gusto nila makilig. Kung wala na, kung hindi na kayo kinikilig sa asawa ninyo, manood kayo dito, kikiligin kayo. Di ba minsan mag-away ka sa asawa ninyo? Hindi ako kinikilig sa'yo! Thank you, Melay, ha? Thank you, Ma'am Chi. Yung Ma'am Chief, November 15. Yes! At ano pa nga ba? Ang lagi mong inihilig sa amin, Melay. Ay! Ichiko na! Dali! Ikaw nililang mo siya. Oo nga. Kimchi. Oo. Hi, Miga! Ang dami pa naman nag-aabang sa next episode. Naging Juliana ka na ba? Parang wala naman din papatuloy kung magiging Juliana. Gustuhin mo man kung pare. Grabe yung tawa.